Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni KBBM News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ko guys. Let's go! Ay pineke ang pirma ng mismong DOJ Secretary na si Boying Rimulya dahilan para makalabas ng kulungan ang 12 bilanggo. Inamin mismo ni OJ Rimulya ang nangyaring pakikipagsabwatan ng mga pinaghihinalaang salarin o mga empleyado ng DOJ at Bucor sa nangyaring pamimeke ng mga dokumento. Dito po ay isang peke. Lahat daw nagagawa nila sa loob ng maximum security prison. Kasi dyan, everything is available. Pagka may pera ka, nakukuha pa raw nila. Nagpunta rito kahapon si Director General Katapang upang ipakita yan, upang i-validate. At kasi alam niya, para mayroon na silang pakiramdam na pinipeke nga. Ang nangyari dyan yung barcode kasi halatang-halata namin na talagang dinaya. Komento at reaksyon ng mga netizen, wala talagang patutunguhan ang hustisya dito sa ating bansa kung ultimong... Sud yung problema sa bilibid mga kaibigan, kung ano-anong mga anomalya mga lumalabas dyan, mga kapalpakan nila eh. Dapat talaga pinapalitan na si Kwan dyan mga kaibigan. Alam nyo na kung sino. Pirma at mga dokumento ng DOJ at Bucor ay napepeke na rin sa kabila ng pamumuno ng dalawang opisyal na si DOJ Secretary Boying Rimulya at Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. Sa kabila nito, muling iginiit ng DOJ Secretary na si Boying Rimulya ang karagdagang pondo o budget na hinihingi nila sa gobyerno, bagay na lalong ikinagalit ng ating mga kababayan. Kaya yan ang ating iniiwas ngayon, sinusubukan natin bawasan at tuloy-tuloy ang aming pagkausap sa mga lawmakers natin na sana naman ay bigyan ng budget na maayos ang ating regional jails. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Sama-sama nating panuorin ang buong video kung saan ay inamin mismo ni Rimulya ang mga kapalpakan na nangyayari sa loob ng Bureau of Correction. At pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon. Dapat palitan na yan, si Katapang. Palitan na po yan. As sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay KBBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel na KBBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Samantala, arestado na ang 6 na akusado sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr., ang nasabing mga suspek ay naaresto sa lungsod ng Parañaque. Pinangunahan ng mga miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group ang pag-aresto sa mga suspek na kinilalang sina Julie Patidongan, Carlos Zabala, Virgilio Bayog, maging si Roberto Matiliano Jr., John Consolacion at si Glir Codilla. Natunton ang kinaroroonan ng mga suspek base na rin sa isang informants na kung saan halos 2 buwan ang ginawa nilang surveillance. Kaugnay nito, ang mga suspek o pinaghihinalaan ay pawang mga security officers ng Manila Arena nang sinampahan ng kasong 6 counts of kidnapping at serious illegal detention noong buwan ng Enero ng taong 2022. Ito ay mga kaanak o ng mga kaanak ng nawawalang sabungero na kinilalang sina John Claude Inonog, Rondel Cristorum, Mark Joseph Velasco, maging si Roel Gomez at ang magkapatid na sina James Bakay at Marlon Bakay. Dagdag pa dito, inihain din ang kasong 6 counts of kidnapping at serious illegal detention sa Department of Justice noong March 18 ng taong 2022.
Noong Enero ng taong kasalukuyan din ay isinampa ng Department of Justice ang kaso laban sa mga pinaghihinalaan sa Manila Regional Trial Court. Nagsampa rin ang Criminal Investigation and Detection Group ng hiwalay na kaso ng kidnapping at serious illegal detention sa pagkawala rin ng online sabong master agent na si Ricardo Lascio na iniulat na dinukot noong August 30, 2021 sa San Pablo, Laguna. Noong nakaraang buwan mga kabombo ay iniatras ng ilang pamilya ang kaso na ikinadismaya na ilang mga kaanak ng biktima. Nakatanggap naman o nakatakdang makatanggap naman ng 6 na milyong piso ang informant gaya ng naipangako ng gobyerno ng Pilipinas. Magugunit ang 3 dating pulis na sangkot sa pagdukot sa e-sabong agent na si Richard Lasco ang sumuko. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Well, I hope that with the arrest of these suspects, those who were reportedly nag-back out as a witness may be convinced or reconsider the position. And I do believe that the case is still strong. We have enough evidence also that will continue with the case even with these witnesses na nag-back out. So sa mga, lalo sa pamilya, member ng family ng mga biktima, I hope that this development will convince them further to be strong and to help us really strengthen the case. Yung other witnesses na sana they will reconsider the position and magtulong-tulong po tayo na gawing malakas ang kaso, tayo manindigan, sama-sama tayo manindigan para makamit ang talagang totoong kapayapaan sa ating komunidad. With this coordination and support between the police and the community, I do believe that eventually magkakahiyaan yan. Palaging sinasabi, with this engaged community, mahihiya ang pulis na at saka mga ibang mga loko-loko dyan nagagawa ng kalokohan because alam nila na ang community ay talagang nagmamatsyag. At yan si Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Heto ang Memorandum Circular No. 3 na natanggap ni Bureau of Corrections Director. Ay, maraming salamat po. Huwag ko na daw banggitin. General Gregorio Katapang. May logo ng Department of Justice, may barcode at pirmado pa umano ni Justice Secretary Boy Remulla. Sa naturang kautusan, pinababalik sa Nubilibid Prison Compound ang 12 preso na ngayon ay nasa detention facility sa Sablayan Occidental, Mindoro. Pero gate ni Remulla, Dito po ay isang peke. aniya ang 12 inmate na binanggit ay kabilang sa tinaguriang Bilibid 19 na pawang mga high-profile inmate. Tumistigo rin sila noon laban kay dating Senador Laila De Lima. Lahat daw nagagawa nila sa loob ng maximum security prison. Kaya ayaw nilang umalis sa maximum security prison, sa totoo lang. Yan po yung kaya gusto nilang bumalik dyan, yung mga nasa Sablayan. Kasi dyan, everything is available. Pagka may pera ka, nakukuha pa raw nila. Kaya yan ang ating iniiwas. So may peke na naman na nangyari. Grabe rin, ano? Kakaiba din talaga ito. Nakakadismaya talaga itong pamamalakad itong dalawang ito, mga kaibigan, ng Boying. Tapos Katapang. Nakakadismaya mga kaibigan yung mga kalakaran na mga ginagawa nila. Puro sablay. Kitang-kita naman mga kaibigan. Napepikean sila. Itong ating gobyerno, no? Itong si, ano, noong una, na-fake news siya. This time naman, may peking dokumentong lumalabas na paglipat doon daw sa, ano, sa isang kulungan. Tapos, siya na mismo nagsabi, ang ating sekretary na mismo ang nagsabi na itong kulungan na ito kasi magagawa mong lahat dyan basta may pera. Oo. Sa kanya na mismo nang galing mga kaibigan, di ba? Yung mga ganyang klaseng kalakaran. Sabi ko, hindi man lang sinolusyonan, ano? Hindi man lang ayusin. Parang tanggapin na lang natin kaya may peking dyan. Kasi ganun talaga dyan. Ngayon, sinusubukan natin bawasan. At tuloy-tuloy ang aming pagkausap. Subukan lang daw nilang bawasan, hindi nila tatanggalin. Bawasan lang naman. Grabe rin. Sa mga lawmakers natin na sana naman ay bigyan ng budget na maayos ang ating regional jails.
Pero mismo si Bucor Director General Gregorio Katapang nagduda sa naturang utos. Kaya naman personal niyang kinausap sa Secretary Remulla tungkol dito. Dito na nabuko na peke pala ang memorandum. Nagpunta rito kahapon si Director General Katapang upang ipakita yan, upang i-validate. At kasi alam niya, para mayroon na silang pakiramdam na pinipeke nga. Ang nangyari dyan yung barcode kasi halatang-halata namin na talagang dinaya. Kaya huling-huli yan. Some people try to falsify an office order. Ang tindi nga eh. Ang solusyon niya dito, budget daw eh. Ang lupit ano? Alam mo, dito ako inis na inis eh. Yung puro kakapalpakan, puro problema, tapos ang hihingin mo para masolusyonan ito, budget. Oo nga. Pwede. Hindi ba pwede, Secretary Remulla, ayusin mo muna, prove to our kababayan na kaya mo ayusin. May pagbabago magaganap. Tapos saka ka humingi ng budget kagad. A department order saying that we were transferring or about to transfer or ordering the transfer of 12 PDLs who are now Budget para lang sa ano? Ewan ko ba? Yung problema ng fake document, budget. O yung mga pagpigil-pigil doon sa kulungan na mga problema dahil nabibili nga dahil sa pera, budget. Hindi yun eh. Higpitan mo! Oo, tama. Sibakin mo! Ganun dapat ang solusyon yun, mga kaibigan. Higpitan, tapos sibakin kung sino man yung mga gumagawa ng may mga mali dyan, mga kaibigan, mga anomalya. Tulad dyan, si Katapang. Ang dami niyang pagkakamali, ang dami niyang palpak, mga kaibigan. Dapat sibakin na yung mga yan. in Mindoro, in Sablayan. Hindi na ay sibakin, siya nasisibak sa sarili niya. Para permis, mga kaibigan, bago. Towards back to Muntinlupa. Baka sakaling wala ng kapalpakan nangyayari dyan sa bilibid na yan. Nang inspeksyonin pa, lumalabas na ginaya lang ang orihinal na Memorandum Order No. 3 at barcode nito, pero pinalitan ng petsa, subject at laman ng order. Hinala tuloy ng kalihim, may dati nang nameke ng department orders. Posible yan na may gumawa na yan dati, kaya nga ito talagang alert lang talaga. Meron na kaming usapan dyan ni DG Katapang na mag-ingat. Nanto pa naman, no. Nililig pa nila si Katapang, mga kaibigan. Si Katapang, kala ko si Bantag. So, tama. Kasalanan yan lahat ni Katapang, mga kaibigan. Kala ko Bantag eh. Kala ko ililig naman nila, isisisi na naman nila kay General Bantag eh. Tama yan, sisihin mo si Katapang yan. Sa lahat ng communications. Ang dali-dali naman communicate, no? Kung may... Hindi ba pwede? Digital na ngayon lahat eh. May Viber, may WhatsApp, may Yupo. Ay, mali. Iba pala yun. Sorry. Naaalala ko si Diego Latigo eh. Nabasa ko. Nag-uusap naman kami. Pag may konting duda, validate. Pinaiimbestigahan na ni Remulla sa NBI. Alam mo, ang dali-dali niyan eh. Ako, simple lang yan. Why not use the technology, anything na transfer. Gawa kayo ng group chat. Etong number na ito. Ito. Pagka may transfer, ito lang number ng authorized. Bawat transfer, pipicturean niya, send. Magsisynchronize na yun sa cloud eh. Di ba? Pwedeng ganun eh. Naka-cloud yung documents. Ewan ko ba? Kasi, ang simple-simple nito. Ang nangyari, hindi rin inaalis na may empleyado ng DOJ o Bucor na kasabwat sa pamimiki. Forensic trail niya inaayos pa. Nitingnan pa namin kung kaya pang ma-check kung sino ang nag-upload niyan at nagbigay ng anong email ang ginamit para ito'y ipakalat sa mailing list. Yan ang aming pinahahanap sa NBI ngayon at hahanapin natin talaga. At yun nga po, mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.